Hinayaan ko muna si Shelo kay nanay dahil may titingnan ako. Bala ko kasing bumili ng bagong phone kasi nabasa nga iyon. At dahil sa dami ng problema at iniisip ko, hindi ko nagawang bumili agad-agad. Pero hindi pa man ako nakatungo sa pupuntahan ko, ay nahagip ng aking tingin ng isang lalaki na nakatayo hindi kalayuan sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko at nanigas ako sa aking kinatatayuan nang nakita kong mukha ni Leonardo. Siya lang mag-isa. Wala ba siyang kasama? Napalunok ako't biglang nagpalinga-linga. Hindi niya dapat makita ang anak ko. Hindi muna. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya at saka nag-iba ng lakad. Nang nakita kong elevator ay agad-agad akong pumasok doon. Makakahinga na sana ako ng maluwag. Ngunit hindi pa man sumara ang pinto ay pumasok si Leonardo. Namilog ang mata ko't napasandal sa malamig na dingding. Leonardo, sobrang bilis pa rin ang tibok ng puso ko. Tingin ko hindi na ito babalik sa normal na pagtibok. Lalo na't nangangatog ang kanyang klase ng tingin sa akin. So, ngumisi siya at kinorner ako. Guess what? Hindi ka makakaalis. Umawang ang labi ko at agad siyang sinampal. Napasinghap ako sa ginawa ko at biglang nagsisi. Lalo na nang bumaling siya sa akin. Malamig na ang kanyang tingin sa akin. Nanginig ang buong katawan ko. Last night, ngumisi siya at inilapit ang kanyang mata sa akin. Binabawi ko ng sinabi ko. Umawang ang labi ko. Ano? You heard me, right? Hindi kita titigilan hanggat hindi mo ipapaliwanag sa akin ang nakita ko kagabi. Umigting ang kanyang panga. I just heard that little boy called you Mommy. How can you explain that, Ashley Brielle? Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Ganun ba talaga kahirap pakinggan ako noon? Ganun na rin ba ako kasama para itago mo sa akin yun? Kumirot ang puso ko lalo na nang pumiyok ang kanyang boses. Anak ko yon, hindi ba? Nanubig ang mata ko. Anak ko yon, Ashley. Kung anak ko yon, bakit kailangan mo pang lumayo? May karapatan ako. Masisisi mo ba ako? Binalingan ko siya at tinulak siya sa kanyang dibdib. Sinaktan mo ko. Tapos nalaman ko pa na buntis si Amira. I am not the father. At hindi buntis ang babaeng yon. Wala na siya sa buhay ng mga Villamayor. Wala na sila rito. At hindi na sila makakabalik sa amado, Ashley. Pagputol sa akin ni Leonardo. Your sister ruined us. At naipit lang ako noon. Kinagat kong ibabang labi ko at mas lalo ko pa siyang tinulak. Wala na akong nararamdaman sa'yo. At huwag mong kukunin ang anak ko sa akin. Papayagan naman kitang makipagkita sa kanya. Kinuyom ko ang kamao ko. Namilog ang mata ko nang idiniin niya ako sa dingding at inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. So you mean, you do have feelings for me before? Gulat na tanong niya sa akin. Biglang namula ang pisngi ko at umiwas ng tingin. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag kang umasta na parang walang nangyari. Narito ako para magpaanal. Hindi ako papayag. Lumayo siya sa akin at inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Nagbago ng isip ko, Ashley. Hindi na kita pakakawalan at dahil may anak na tayo, gusto kong makita ang anak ko. Napalunok ako. Hindi mo naman siya kukunin sa akin, right? Kinakabahan ko na tanong. Ngumisi siya at nang bumukas na ang pinto ng elevator, ay lumabas na siya. Hindi. Babalik kayo sa akin. Yun ang sinabi niya bago sumara muli ang pinto ng elevator. Mommy, where did you go? Niyakap ako ng anak ko nang makabalik ako. Kumakain na siya ng ice cream ngayon, habang ang isang kamay niya naman ay may hawak na bagong laruan. Umupo agad ako sa tabi ng anak ko, at saka mabilis siyang niyakap. Nakita ko naman mapanuring tingin ni nanay sa akin. Batid niya siguro na may masamang nangyari dahil kapag ganito niyayakap ko ang anak ko. Kinagat ko ang labi ko at saka binalingan ng anak ko. Shelo, you want to go somewhere else? Sinubukan kong pasiglahin ang boses ko. You want to eat fried chicken? Pizza? Sunod-sunod ang aking pagtanong para maiwala ko ang kanina. Hindi ko na dapat iniisip ang lalaking yun. Mommy, I want to meet Daddy. Namilog ang mata ko at agad binalingan si nanay na nagulat din. Napalunok ako at hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Shelo, tawag ko sa kanya. Daddy is not here. I know, but you promised. Shelo, Mommy, my birthday is coming. I want to meet Dad and my birthday.
Kinuyom ko ang kamaukot, nanubig na naman ang mata ko. Sobrang sama ko talaga kasi pinagkaitan ko ang anak ko ng kumpletong pamilya. Humugot ako ng malalim na hininga at saka unti-unting tumango. Alright, I promise that you will see your dad in your birthday. Kinagat kong ibabanlabi ko matapos sabihin yon. Nang makauwi kami, nakatunganga na naman ako sa harap ng laptop ko. Masayang masaya si Shelo sa mga binili namin para sa kanya. Iniisip ko pa rin kung paano ko gagawin yon. Hindi naman kasi pwedeng biglaan ang lahat. Mukhang kailangan ko na sigurong magpahangin ngayon. Naisipan kong lumabas sa gabi na naka-night gown lang. Bala kong magtungo sa hardin para magpahangin. Kanina pa ako tulala at kailangan ko na mapagkakaabalahan ngayon. Ngayong ayaw na ni Leonardo ng annulment. Ibig sabihin ba nun ay asawa ko pa rin siya? Padabog akong umupo sa may swing at saka tinulak ang sarili ko. Kung makangisi siya sa akin parang wala lang nangyari ah. Buisit. Tumingala ako sa kalangitan at kitang-kita ko nagniningning na mga bituin sa langit. Ashley. Namilog ang mata ko at agad binalingan ng boses na yun. Umawang ang labi ko nang nakita ko si Leonardo na papalapit. Agad-agad akong tumayo dahil sa gulat. Anong ginagawa mo rito? Niyakap kong sarili ko dahil sa lamig. Tumigil siya sa paglalakad at saka pinasadahan ako ng tingin. I am here because I want to see my wife. Hindi mo ko asawa. Sabi ko at sinamaan siya ng tingin. Sino nagpapasok sa'yo rito? Trespassing ito. Napaatras ako nang humakbang siya muli. I am here to surrender myself. Kung gusto mo, saktan mo ko. Sampalin mo ko at paulit-ulit na parusahan. Basta akin ka na ulit sa huli. Sabi niya at nagulat ako nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Leonardo! Tumaas ang aking boses. Tumayo ka! Napasinghap ako nang hinila niya ang kamay ko at saka inilapit sa kanya. Nagulat ako nang bigla niya akong niyakap habang nakaluhod siya. Hinawakan kong kanyang balikat at sinubukan siyang ilayo sa akin. Ngunit masyadong mahigpit ang kanyang yakap sa akin, kaya hindi ko magawa. Nagulat na lamang ako nang humagulhol siya sa harap ko. Kumirot ang puso ko. Just please, go back to me. Pagmamakaawa niya. I'll be good. Hindi ko na ulit gagawin yon. I'll be a good husband and a father to our children. Just please get back to me. Sumikip ang dibdib ko at napatingala upang hindi tumulo ang luha sa aking mata. I'm begging you, listen to my explanation. Alam ko na yon, Leonardo. Pagputol ko sa kanya at nagbaba ng tingin sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang mukha at saka inangat sa akin. Basang-basa ang kanyang pisngi habang nakatingala sa akin. Alam ko na yon. At nagsisisi ako na mas inusbong ko ang galit ko sa'yo noon. Hindi na kita kayang harapin pa dahil sa sobrang guilty. Hindi na. Don't you ever said that. Sabi niya at saka hinawakan ang kamay ko na nasa kanyang muka. I love you, Ashley. I still do. Wala akong pakialam kung may naramdaman ka man sa akin o wala. Just please take me with you. Leonardo, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko kung wala ka, Ashley. Sising-sisi ako at tumayo ka, Leonardo. Pinunasan kong luha sa aking mata. Umuwi ka na sa inyo. No. Mas lalo siyang yumakap sa akin. I promise that I will be good. Bumalik ka na sa akin. Please. Leonardo. Suminghap ako dahil sobrang sikip na ng dibdib ko. Pag-iisipan ko, okay? Umuwi ka na. Umuwi ka muna. Biglang tumayo si Leonardo mula sa pagkakaupo. At saka niyakap ako ng mahigpit. Naistatwa ako sa aking kinatatayuan dahil hanggang ngayon na rinig ko pa rin ang kanyang hikbi. If I was just strong enough back then, di ko na dapat ginawa yun. If I wasn't that scared back then, hindi sana kita naiwala sa akin. Bulong niya at hinalikan ako sa pisngi. Hinayaan ko siya sa kanyang ginawa at niyakap ko na lang siya pabalik. Oh God, bakit ito nangyayari sa amin? Ilang araw ang nakalipas, nabalitaan ko na lang na nagpapadala ng bulaklak si Leonardo sa bahay namin. Ngunit hindi man lang nagsistay. Ilang araw na nakalipas matapos siya lumuhod sa harapan ko at paulit-ulit na humingi ng tawad. Ilang araw din akong hindi nakatulog dahil doon. Marami rin akong napagtanto. Masyado akong naging bulag at hindi ko man lang nakita ang paghihirap niya.
Naging selfish ako at hindi ko siya pinakinggan while he was doing his best just to make me safe back then. Ako itong tangang hindi nakikinig sa kanya. Pinagkaitan ko pa siya ng anak at hindi ko malang nasabi sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Kumalabog ng hustong puso ko nang nabasa kong sticky note na hawak ko na galing sa bulaklak. Good morning. I hope you have a great day. I'm still hoping that you will meet me with our son when you're ready. Leonardo. Napalunok ako at saka napahaplos na lamang sa bulaklak na preskong-presko pa. Ma'am, pansin ko lang. Araw-araw na yata nagpapadala ng bulaklak si Sir sa inyo. Si Yaya habang sinusubuan si Shelo. Mukhang bumabawi po sa inyo. Kinagat ko na lamang ang labi ko at hindi siya sinagot. Nasa na kaya sina Amira at Tita Talina ngayon? Ang sabi ni Leonardo hindi na sila makakapasok sa Amado at pati na rin sa Agapito. I felt bad for them, but they must face the consequences. Minsan kasi matuto rin tayong makontento sa kung anong meron sa atin. Hindi natin kailangan manloko ng tao at manggamit para lang umangat. Kung gusto ng magandang buhay, magsikap at paghirapan. Sana may apply at ma-realize yun ni Tita Talina. Pasalamat pa nga siya at hindi siya pinakulong. Pinaalis lang sila rito dahil kung makukulong si Tita Talina, sa kulungan nang magiging bagong buhay niya. Nakaupo lamang ako sa sofa ngayon habang nasa kandungan kong bulaklak. Napangiti ako at biglang gumaan ang loob ko sa hindi malamang dahilan. Leonardo didn't know that I love him too. Wala rin naman akong sinabi sa kanya noon. At ngayong gusto niyang bumalik sa buhay ko. Pagbibigyan ko ba? Nasaktan ko rin siya at sobrang guilty ako kasi hindi ko siya pinakinggan. Napalunok ako at saka binalingan ng nakangiti kong anak. Somehow his smile reminds me of Leonardo. My son deserves the best. At tingin ko'y sobrang sama ko kung ipagkakait ko pang gusto niya. Even though I am not ready to face him again. I still have to do things na magpapasaya sa anak ko. Napalunok muli ako at naramdaman ko muli ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Bumuga ako ng hangin at saka pumikit. Anak, do you want to meet your daddy? I asked. Biglang natigilan si Shelo sa kanyang ginagawa at excited ako na binalingan. Really? Dinig na dinig kong kagalakan sa kanyang boses. Tumango ako sa kanya sabay ngiti. Take a bath first so that we could meet him. Sabi ko sabay ngiti. Nang matapos kong sabihin yun ay nagtungo ako sa telepono at saka dinadaya lang number ni Leonardo. Kumakalabog pa rin hanggang ngayon ang mabilis ang tibok ng puso ko. Ngunit tinatagan ko ang loob ko. Napalunok ako at nanginginig ang kamay ko. Ilang sandali ay sinagot niya ang tawag. Hello? Leonardo, busy ka ba? Tanong ko. At saka umupo na sa upuan na nanginginig na ang tuhod. Ashley? Gulat na tanong niya. Uminit ang pisngi ko. Oo, nabasa ko ang note mo. Oh shit, it's nothing you don't need to. Payag na ako. Saan ba magkikita? Tanong ko at hinigpitan ang kapit sa telepono. Kung busy ka, sa susunod na lang. Of course not. Agad niyang sagot sa akin. I'm free. Saan mo ba gusto? Ha? Ikaw bahala. No, please choose a place that makes you comfortable. Sabi niya. Kinagat ko lang ang labi ko at unti-unting tumango. Sige, sa restaurant na lang na iyon. Ngumuso ako at saka yumuko. Alright. Nang ibinaba ko na ang tawag ay saka lang ako nakahinga ng maluwag. Kailangan ko palang maligo at magbihis. Agad akong tumayo at dali-dali akong umakyat sa hagdan patungo sa ikalawang palapag. Mommy, are you done? Natigil ako sa paglalagay ng lipstick sa labi ko nang biglang pumasok si Shelo sa kwarto ko. Bihis na siya at nakasuklay pa ang buhok. I was just about to put lipstick. Inangat kong lipstick. You are so handsome. Come here. Ibinaba kong lipstick at saka niyakap siya nang lumapit siya sa akin. Are you excited to meet your dad? Tanong ko sabay halik sa kanyang pisngi. Of course, Mommy. Sagot niya sabay ngiti. I am so excited. Humalakak ako at saka pinakawalan siya. Go to Yaya, Shelo. Mommy is going to put lipstick first. Okay, Mommy. At tumakbo na si Shelo papalabas ng kwarto ko. Bumuntong hininga ko at saka naglagay na ng lipstick sa labi. Hinayaan ko lang na nakalugay ang buhok ko at saka simpleng dress lang ang suot ko. Ang pagkikitang ito ay para sa anak ko at para kay Leonardo.
Kaya hindi dapat akong bihis na bihis dahil baka mapapahiya lang ako. Ipinili ko na lang ang ulo ko't saka tumayo na. Sana maging maganda ang kalalabasan nito. Sigurado ka ba, Ashley? Nag-aalalang tanong ni nanay nang nasa sala na kami ng anak ko. Sinabi ko kasi sa kanya na ngayon kami magkikita ni Leonardo kasama ang anak ko. Ito namang si nanay ay inaalala pa ako. Nay, para kay Shelo po itong ginagawa ko. Sabi ko sa kanya, umiling siya sa akin. Hindi naman yun ang inaalala ko. Ang inaalala ko ay yung puso mo. Natigilan ako. Somehow nabawasan ng kaunti ang guilty sa akin dahil sa gabing yun. I still can't face him, even his family. Pero ginagawa ko to ngayon para sa anak ko. May karapatan naman siya at ilang taon ko yung ipinagkait sa kanya. Nay, bumuntong hininga ako. Okay lang ako, Nay. Ang mahalaga po ay magiging masaya ang anak ko sa araw na to. Karapatan din naman ni Leonardo ang makilala ang anak niya. Tumayo na ako at binalingan si Shelo. Shelo, are you excited to meet Daddy? Tanong ko sabay ngiti sa kanya. Tumangutango si Shelo sabay palakpak. I am excited to meet Daddy. What will you say to him if you two meet? I asked. Natigilan ang anak ko at napakamot siya sa kanyang ulo. Hi! Sabay kaming natawa ni nanay at ginulo niya pang buhok ni Shelo. Sumimangot tuloy si Shelo dahil sa ginawa ni nanay. Lala, you ruined my hair. Yaya combed this so I will look handsome. Oh, I'm sorry. Si nanay sabay tawa. Give me the comb, I will fix it for you. Napangiti na lamang ako. Hinatid kami ng driver namin sa restaurant kung saan kami nagkita ni Leonardo noong nakaraan. Ang anak ko ay nagpalinga-linga at sinamaan pa ng tingin ng bodyguard na nasa likod lang namin. Mommy, is he going to meet Daddy too? Natawa si Manong driver at pinipigilan namang ngumiti ng bodyguard. Sinaway ko ang anak ko at saka pumasok na kami sa loob. Nang pumasok kami sa loob ay humigpit ang hawak ko sa anak ko. Wala pang masyadong tao pero alam ko na narito na si Leonardo. Napalunok ako at hinanap siya sa paligid. Bumilis ang tibok ng puso ko habang nagpalinga-linga. Natatakot kasi ako na baka kapag nakita ko siya, baka mabaliw ulit ako at hindi na naman makapagsalita. Baka maalala ko na naman yung nakaraan, kung saan umiyak siya sa harap ko at nagmamakaawa na tanggapin siya ulit. Kinagat kong ibabang labi ko at natigilan nang nakita ko na siyang nakaupo sa pinakadulo ng malapit sa may bintana. Nakatingin siya sa amin habang nakaawang ang kanyang labi. Walang kaidi-idiya ang anak ko na nakatitig na sa amin ng daddy niya. Napalunok ako at hindi agad nakahakbang. Nakita ko ang pagbaba ng mata ni Leonardo sa hinahawakan ko. Napalunok muli ako at saka binalingan si Shelo na ngayon ay kinakamot na ang noo. Shelo, let's go. Aya ko sa anak ko at hinila ko na siya. Parang nag-slow motion ang mundo ko nang unti-unti kaming papalapit kay Leonardo. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko na parang sasabog ng puso ko sa kaba. Unti-unting tumayo si Leonardo habang nakatingin sa anak ko. Anak. Nagbaba ako ng tingin sa anak ko nang tuluyan na kaming nakalapit kay Leonardo. Hindi ko siya matingnan dahil natatakot akong tingnan ng kanyang mata na punong-puno ng emosyon. Ayoko na muling makita ang mata niyang nakakaawa at nakakabilis ng tibok ng puso ko. Hindi kasi ganun ang pagkakakilala ko kay Leonardo. Hindi siya lumuluhod. Hindi siya yung tipong tao na magmamakaawa at iiyak sa harap ng isang babae. Hindi siya mahina sa paningin ko. Pero sa gabing yon, para siyang bata na iniwanan ng magulang. Sobrang higpit ng kapit niya sa akin na parang natatakot na iwanan. Nakita ko na tumingala na ang anak ko kay Leonardo. Tumikim ako sa kabinitawan ng kamay ni Shelo. Humakbang ako ng isang beses pa atras para bigyan sila ng pagkakataon para sa isa't isa. Are you my dad? Kalmadong tanong ng anak ko. Nang inangat kong tingin ko kay Leonardo ay nakita ko na nanginginig ang kanyang kamay habang unti-unting umupo para mag-level ang kanilang tingin. Nakita ko ang unti-unting panunubig ng kanyang mata at nagdadalawang isip na hawakan ng anak ko. Umiwas ako muli ng tingin dahil kitang-kita kong saya at lungkot sa kanyang mata. I am, nanginginig niyang sagot at unti-unting hinawakan na magkabilang braso ni Shelo. And you are my little boy. Nice to meet you, Daddy. Masayang sambit ni Shelo
At biglang sinugod ng yakap si Leonardo na nagpagulat sa akin at kay Leonardo. Nang makabawi ay niyakap ni Leonardo pabalik ang anak ko at saka hinalikan ito sa ulo ng paulit-ulit. Pinunasan ko ang luha sa aking mata, napapatulo na sana. Seeing them hug melts my heart. Nakita ko na binulungan ni Leonardo ang anak ko at nakita kong unti-unting pagtulo ng luha sa kanyang mata. Sumikip ang dibdib ko dahil sa nakita. Masyado kaming pinaglaruan kaya kami humantong sa ganito. Hindi ko akalain na ganito pala kasakit. Masaya ako na tinanggap ni Leonardo ang anak ko at tanggap ng anak ko si Leonardo. Yun lang naman ang mahalaga sa akin. Dahil gusto ko rin sumaya ang anak ko. Bigla ko tuloy naisip si Papa. Kung ganito rin kaya si Papa sa akin dati. Babalik ba siya sa amin? O katulad lang din siya ni Leonardo na naipit sa sitwasyon. But nanay listened to Papa's explanation kaya nagkabalikan sila. Kinagat ko ang labi ko at saka nauna nang umupo sa upuan. Nang matapos ang kanilang moment, ay nagsimula nang maging madaldal si Shelo. Marami siyang kinikwento kay Leonardo, habang ako naman ay tahimik na tumingin sa menu ng restaurant. Masyadong madaldal ang anak ko tungkol sa bagay-bagay kaya hindi ko na kailangan magsalita pa. Daddy, I hope you are going to attend on my birthday. Natigilan ako nang narinig ko yun mula kay Shelo. Nag-angat ako ng tingin at namilog ang mata ko at agad nagbaba ng tingin na nahuli ko na nakatingin pala si Leonardo sa akin. Only if your mom approves it, sabi ni Leonardo. Mommy, you will let Dad on my birthday, right? Natigilan ako at saglit na sinulya pa ng umaasa kong anak. Napalunok ako at saka tumango. Yes, anak. He can come on your upcoming birthday. Sabi ko sabay iwas ng tingin. Nagtatalon naman si Shelo at pumapalakpak. Walang kamuwang-muwang na anak ko. Bumuntong hininga na lamang ako at saka nagtawag ng waiter. Pagkatapos namin kumain ay lumabas na kami sa restaurant. Shelo was so happy because Leonardo promised him to buy a lot of toys for him. Pinauna ko nang pinasakay si Shelo sa loob, bago ko hinarap si Leonardo. Thank you for letting me meet him. Sabi niya sabay tingin sa akin gamit ang kanyang mapupungay na mata. I hope it's fine that I will request a meet again. Kinamot niya ang kanyang buhok at saka nakita ko ang kanyang paglunok. Nagbaba ako ng tingin. As long as my son is happy. You can visit him in our mansion. Can I also visit you at night too? Napasinghap ako at agad nag-angat ng tingin sa kanya. Nakita ko na umaasa niyang tingin sa akin. Kinagat ko ang labi ko. Why? I am still hoping for us, he said. I'm still hoping that one day you will accept me again. Leonardo, I'm not going to give you up, Ashley. Kahit wala pa tayong anak, gusto kong bumalik ka sa akin. And I am not going to force you just like before. Kasi ikaw na mismo ang lalapit sa akin, Ashley. Hindi ako sumagot dahil sa pagkalabog ng puso ko. Thank you, si Leonardo. I hope that one day, I will be able to hear those 3 words that I've been waiting for years. Umawang ang labi ko at nang tiningnan ko siya, ay nakangiti siya sa akin at saka umatras na. Napalunok na lamang muli ako at saka pinagmasdan ang kanyang pagtalikod sa akin. Mommy, let's go! Natauhan ako nang narinig kong nagsalita si Shelo. Agad akong napakurap-kurap at saka pumasok na rin sa loob ng kotse. It's been days since Leonardo and Shelo met. Todo kwento ang anak ko kay nanay at talagang masayang-masaya siya. Palagi pa rin nagpapadala ng bulaklak si Leonardo at sa totoo lang hinahaplos nitong puso ko. Baka ubusin na ni Sir ang flower shop sa susunod, ma'am. Sabi ni Yaya sabay bigay sa akin ng bagong vase na bagong bili ko kahapon. Ngumiti lang ako sa kanya at saka isa-isang nilalagay ang mga bulaklak sa vase. Hindi naman siguro. Sabi ko sabay halakhak. Naku, mukhang suki na nga eh. Araw-araw ka ba naman yung bigyan? Tumawa si Yaya sabay talikod sa akin. Napangiti na lamang ako. Mommy, can we meet Daddy again? Excited na tanong ni Shelo sa akin. Binalingan ko siya. Oo naman, Shelo, but maybe your dad is busy today so we have to wait, Ngumuso siya. But he said to me last time that you always have time for me. He said that he will meet me if I want to. Umawang ang labi ko. Sinabi ni Leonardo yon?
Napalunok ako sabay tango sa kanya. Alright, but I don't have his phone number. Mommy, you called him last time using a telephone. Natigilan ako't napangiwi na lamang. Wala yata akong taka sa anak ko. Tinikom ko muna ang bibig ko saglit at huminga ako ng malalim. Okay. Tumayo ako't nagtungo sa may telephone. Nanginginig pa rin ang kamay ko habang unti-unti kong dinadayal ang numero ni Leonardo. Si Shelo ay nakatingin lang sa akin habang ginagawa ko yon. Kaya natigilan ako't binalingan siya. Do you want to talk with Daddy when he picked the call? Tanong ko. Tumango ang anak ko. Ngumiti ako sa kanya at nagpatuloy sa pagdaya. Nang sumagot si Leonardo ay agad kong binuhat ang anak ko upang makaupo siya sa upuan at upang makausap niya si Leonardo. Daddy, it's me! Napangiti ako habang tinitingnan si Shelo. Sobrang saya niya simula nang pinakilala ko sa kanya si Leonardo. Palagi siyang excited kapag naririnig ang daddy niya at minsan na rin akong nainggit. Daddy, I missed you. Mommy missed you too. Namilog ang mata ko at natarantang binalingan ng anak ko na inosenteng nakahawak sa telepono. Na-imagine ko agad ang nakakalokong ngisi ni Leonardo sa kanyang labi. Shelo, I didn't say that. Mahina akong sabi. Hindi ako nilingon ni Shelo at saka nagpatuloy lang siya sa pagkausap kay Leonardo. Napailing na lamang ako at saka napamewa. Naramdaman ko rin ang pag-init ng pisngi ko. Shelo is somehow became like his father. Naging pilyo na rin minsan ng pag-uugali. Mommy! Binalingan ko ang anak ko nang tinawag niya ako.